Wagis muli ang mga tira-tirang ulam natin, lalo na't ito'y lechong baboy pa man din. Halika mga kasunggras at gagawa tayo ng recipe at ulam na kahit na ang kanin ng Jollibee at McDo at ang only rice ng Mang Inasal ay tsak na uubusin natin. Ngunit simulan natin sa isang maikling panalangin, mga awit or Salmo 141 verse 1. Sa iyo o Yahweh, ako'y dumadalangin, sa aking pagtawag ako sana'y dinggin. Isang reminder sa atin mga sombreros na ang ating panalangin ay parating palagi. Amen. Hiniwa-hiwa ko na po mga sombreros ang lechong baboy na binigay sa akin ng aking bayaw mga sombreros. Maraming salamat po, shout out kay Ate Maymay at sa buong Intila family. Maraming salamat po. And then sinunod ko rin po ang luya at saka ang ating kamatis. Kailangan tanggalan ng buto mga sombreros ang kamatis kasi it may cause appendicitis. Nung bata pa tayo, syempre tinatakot tayo ng ating mga magulang na kapag nabundunok mo yung buto ng kamatis, yung buto ng bayabas or buto ng santol, tutubo po ito sa loob ng tiyan natin. Hindi po. Wala pong sunlight, wala pong carbon dioxide at wala pong soil sa loob ng ating tiyan, kung kaya hindi po sila tutubo. Panakot lamang po ng ating mga magulang yon. Sinunod ko rin po mga sombreros ang ating sibuyas or ang ating bombay, ang tawag din sa Ilonggo at sa Bisaya mga sombreros, at ang ating bawang. Nagpasiga na rin ako ng apoy mga sombreros at ako po ay enjoy sa pagpasiga ng apoy dito mga sombreros kasi nga tuyong-tuyo ang ating kahoy. Ginisa ko na rin po ang ating mga sahog, ang ating pampalasa. Inuna ko po yung ating bawang, ang ating sibuyas. Yung napansin nyo kayo ng mga sombreros, ayan, maapoy-apoy pa. Pag expert ka daw, dapat umaapoy dapat ang iyong niluto na kawali. Joke lang po, charong lang po mga sombreros, pinapatawa ko lang po kayo. Hinalo ko yung dito, yung karne ng baboy or lechong baboy at saka yung luya mga sombreros para mas malasa siya. Ihuli po natin ang kamatis mga sombreros, tapos mekos-mekos na. Tapos po ay susunod po natin ang ating kamatis. Ang kamatis na itinuturing na prutas ng botany, ngunit sa totoong buhay ay isa siyang gulay. Nilagyan ko na ng pampalasa, ng magic sarap at saka ng asin mga sombreros. Nilagyan ko ng konting tubig. Ito po parang sangkop siya. Ang gagawin natin, tas tatakpan lang natin siya. Tapos ay babalikan natin, kagaya ng pagbalik natin sa kanya or pagbalik niya sa atin. Charong! Nilagyan ko pa ng tubig mga sombreros kasi nga maglalaga tayo ng puso ng saging. Tatakpan na natin siya at saka niready ko na rin at inihanda ang ating puso ng saging mga sombreros. 2 piraso po ang ating ilalagay mga sombreros na sariwang-sariwa mula sa likod ng ating bahay. Charong! Ay, sorry. Pero yun po, no, mula po yan sa likod ng bahay natin. Maraming salamat po sa pusong ito mga sombreros. 2 puso, pero pag sa tao, bawal po ang 2, ha? Kailangan lamang po nating tanggalin mga sombreros ang outer part ng puso ng saging. Ito na po yung pangalawang puso ng saging mga sombreros. Sa mga hindi nakakalam, ang English po ng puso ng saging ay pwedeng banana bell or banana blossom or heart of a banana. Depende na po yun sa inyo, ha? Depende na po sa school nyo nun. Charong! Ay, sorry. Tapos iniwa natin siya, hindi yung manipis at saka maliliit na hiwa mga sombreros. Parang ano siya, parang lauya style, kumbaga pa kung langka yung ihalo natin. Pero ito nga, kailangan kumukulo talaga yung tubig mga sombreros pag lalagay natin yung puso ng saging kasi katulad po ng langka, mangingitim po siya. Kumuha na rin ako ng tanglad na kapag pinagsama mo pala ang tanglad at saka yung luya mga sombreros, kahit na simping lugaw, akala mo talaga meron ng manok at saka karne ng baboy. Meron pala akong tirang chicharong bulaklak na tawag dito, pinisat-pisat mga sombreros, nilagay ko na rin pampalasa. Mekos-mekos natin ng konti at saka ganito, pag kulay puti po siya yung sabaw natin, ibig sabihin ay tama po yung ating procedure. Nox naman, kumuha na rin pala ako ng malunggay mga sombreros para pandagdag sustansya mga sombreros sa ating nilulutong gulay na puso ng saging at saka tira-tirang lechong baboy. Nox naman, mekos-mekos natin ng konti at saka kailangan balikan natin parati. Parang siya, charong, nilagyan ko rin ng konting kalamansi, pampatimbang ng lasa. At syempre pa dahil luto na, tinikman ko na pala mga sombreros ang ating puso ng saging at saka malambot na siya. Ayan, luto na ang ating specialty mga kasombrero. Specialty ka dyan. Charong! Ay, sorry. At syempre, ilalagay na natin siya sa ating hapagkainan. Kukuha na rin tayo ng ating serving para sa ating lunch mamaya. May pa-lunch yan. Syempre, magpapasalamat tayo sa ating Panginoon sa lahat po ng
disgrasya ng ating buhay. O ano pang ginagawa niyo mga sombreros? Kumuha na kayo ng mga plato niyo dyan at saka ng mga bahaw kasi sobrang sarap po niya mga kasombreros at saka sobrang lambot nung karne ng baboy mga sombreros. Sobrang sarap niya mga sombreros. Nilagyan mo pa ng malunggay na 1,226 kapiraso. Uy, binilang, hindi po. Pero sobrang sarap po niya mga sombreros. Meron pala akong ginisang uyap mga sombreros. Maliliit na hipon po ito siya or ginamos sa ibang tawag. At saka hinalo ko rin sa ating hapagkainan. Naks naman, may paganan. Ay, sorry. At saka meron tayong konting saging. Ayan, susubukan ko kayo mga sombreros. Ayan, nga. Joke lang po. Mag-isa lamang po akong kumakain mga sombreros kasi sila nanay ay nag-process po ng titulo ng lupa. Kung kaya sa title natin na meron tayong titulo. Dito ko na-realize na napakahalaga mga sombreros na yung pinatatayuan nyo ng bahay nyo o ng kahit na namang property meron kayo, dapat meron nyang documents. Kasi isipin nyo mga sombreros, merong magkakapatid, merong magkakamag-anak na nagpapatayan, nagkakaroon ng hidwaan, nagkakaroon ng alitan dahil lamang sa lupa. Kasi nga hindi siya na-separate or hindi siya nalagyan ng titulo bawat isa. Nagkakaroon sila ng tao dito ng, kumbaga, nagdidemandahan pa, yung iba talaga nagpapatayan mga sombreros. Mahalaga na meron tayong proper mindset when it comes to documenting mga sombreros sa ating mga lupa. Kahit na maliit lang yan, no? Kahit na ilang square meters lang po yan. Si kasombrero naman to. So ito mga sombreros, bring up ko po yung topic na ito kasi napakahalaga po. Kailangan meron tayong may pamana sa ating mga susunod na henerasyon, sa ating pamangkin, sa ating mga anak, sa ating mga apo. And may titirhan po sila. Kasi marami ang nagpapatayo ng bahay ngayon kahit na ginto, kahit na marmol pa yan, kahit na asfalto pa yan, kahit na semento pa yan. Kung wala yung titulo, magkakaroon po ng time na aagawin or kukunin or babawiin sa inyo kapag walang titulo ang lupa. Napakalaga ito mga sombreros, no? Kahit nga sa balita minsan, di ba, narinig natin at napapanood na may mga magkakamag-anak na nagpapatayan dahil sa lupa at dahil sa hindi siya na-arrange ng maayos, hindi parang kumbaga pa hindi nalagyan ng papel ng maayos at na-separate ng bawat pamilya. Wow! At ito ang konting kalamang dapat na alam mo. Ang luya mga sombreros ay may scientific name na Zingiber officinale. Pag sa botany mga sombreros ay kabilang ito sa Zingiberaceae family. Kabilang din sa pamilyang ito ang turmeric or luyang dilaw at cardamom. Speaking of ginger mga sombreros, ang pinakamalaking gingerbread man na nagawa sa buong mundo mga sombreros ay nangyari sa Oslo, Norway na may timbang lang naman na 651 kilograms mga sombreros. That's according sa Guinness World Records 2009 data. Ang salitang ginger mga sombreros ay hango sa Middle English na alteration naman ng Old English na gingifer. Namula rin naman sa Medieval Latin na gingifer. Na alteration din naman ng Latin word na zingiber. Kung mapapansin po natin mga sombreros, ang zingiber ang pinakaunang salita sa scientific name nito na Zingiber officinale. Kung kaya laging tandaan, wagi ang may alam. Kung kaya dapat, alam mo, muli po ito po si Kasombrero Dennis nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat sa sumasama sa journey ng learning, ng wisdom, ng knowledge, at syempre ng tawa mga sombreros. Muli po, see you sa next segment and paalam! Paalam! Ayan, kain tayo! Kain tayo! Kumuha na kayo ng pinggan dyan. Kain tayo mga sombreros. Bye-bye! See you sa next segment! Hi, my name is Kebricyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Could you please stop crying? Our vocabulary term is consternation. Consternation. Tahan na, Toto. Ang lakas-lakas ng iyak ng Toto namin. Ang consternation mga sombreros ay noun. Ito po yung tawag sa mga taong worried, sa mga taong malungkot dahil nakatanggap sila ng hindi magandang surprise or hindi magandang balita. Ang mga possible synonyms po natin dito ay shock, distress, dismay, worried, etc. At pag ginamit naman sentence ay give it up, Mr. Dictionary. Gregorio caused consternation among his audiences by changing positions on a key issue.
Consternation. Gregorio. Historians would say, I know Gregorio del Pilar. Right? Si Gregorio del Pilar, mga sombreros, ay ang pinakabatang general ng himagsikan na namatay sa pasong Tirad or Tirad Pass. Uncle niya si Marcelo H. del Pilar na editor-in-chief ng Diaryong Tagalog at La Solidaridad. Nabanggit natin ang pagiging worried, no? Pagiging anxious, mga sombreros, problemado ka, nababalisa, no? Talagang puno-puno ka ng anxiety. Basahin natin Proverbs 12:25. Anxiety in the heart of man causes depression, which is tama naman, no? But a good word makes it glad. Wow. Philippians 4:6-7. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Ang pinakasekreto po, mga sombreros, ay kay Lord Jesus Christ natin matatagpuan ang pagiging kalmado, ang pagiging peaceful, yung alam mo yung ano ka pa rin cool ka pa din, because you trust God and you believe that He can do everything. Sabi dito, ang heart daw ng puso or ang anxiety ay nagdudulot ng depression, or it will lead you to depression, which is tama po, mga sombreros. Napakahalaga po, mga sombreros, na meron tayong good word na nakakapagbibigay sa atin ng saya sa ating puso. That is why let's read, love and obey what's in the Holy Bible. Alam niyo ba kung bakit mapait ang ampalaya? Mapait daw, bitter, kasi hindi nakasama doon o hindi nakasali sa bahay kubo at saka kulong. Pero hindi po. Ito po yung mga sombreros. Ito ay dahil sa bioactive compounds, or meron itong bioactive compounds na tinatawag na saponins at saka terpenoids. Ang saponins at saka terpenoids, mga sombreros, ay may important role para rin ng pababain ng ating blood sugar. Kung kaya mainam siya para sa mga taong may diabetes, mga sombreros. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cambridge Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Peach or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya, naging masaya, lalo naging faith of love, patuloy na sa ating pagkakasa at pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga sombreros, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!